kababayan, eto. Punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin. Kung matatandaan nyo kanina mga kababayan, di ba sinampahan po ng kaso ni former Senator Trillanes, ito pong si Sara Duterte, dyan po mga kababayan sa ombudsman. At kung magtutuloy-tuloy po yun at tatrabahuin ng ombudsman at isasampa sa Sandigan Bayan at mapapatunayan na nagkasala, etong si Sara Duterte, malaki ang posibilidad mga kababayan na makulong po ito pong ating tamad na vice-presidente. So ngayon, meron silang backup plan. Ano yung backup plan nila mga kababayan? Siguro, allegedly, patatakbuhin nila sa pagka-presidente ito pong si Basti Duterte. Kasi ayon po dito sa Nutriban Republic, basahin po natin yung nilalaman na. Inom muna ako ng tubig at mukhang mahaba-haba yung ating letter dito. Ayan. So sabi dito mga kababayan sa Nutriban Republic, babaguhin natin ang sinira ni Marcos. Yan daw po ang sabi ni Basti Duterte. Sabi ni Sebastian Duterte habang humihingi ng suporta para daw po sa 2028. Sabi pa dito, magandang pakinggan, palaban, may galit, may drama. Pero sa politika, lalo na sa isang bansang ilang dekada nang nilulunod ng failed o sablay na leadership, hindi rhetoric ang sukatan ng kakayahan. Resume institution impact, outcomes ang tinitingnan. At dito na pumapasok ang tanong na masakit pero kailangan. Sino ka ba kung hindi ka Duterte? O ayan, Basti Duterte. Tanong ko sa iyo, sino ka ba kung hindi ka Duterte? At sino ka ba kung hindi naging presidente tatay mo? O yan ang tanong ko sa iyo. Magiging mayor ka ba? Eto na lang, pinakamagandang tanong. Sino ka ba kung hindi naging mayor tatay mo at hindi naging presidente? Diba mga kababayan, ano ba meron sa inyo? Ano ba maaasahan sa inyo ng mga tao? Yung Davao nga may problema pa rin di ba? May mga lugar pa rin dyan na binabaha, hindi nyo masolusyonan. Tapos gusto mong baguhin yung sinasabi mong sinira ni presidente. Kapal nyo naman. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, simple lang ang tanong ng karaniwang Pilipino. Ano na ba ang nagawa mo para patunayang kaya mong baguhin ang sinira? Mayor siya ng Davao City simula 2022. Hindi siya outsider. Hindi siya reform candidate na galing sa laylayan ng sistema. Hawak ng pamilya niya ang lungsod bago pa siya maupo. May existing political machinery, may entrenched networks, may buong capital ng kapangyarihan na nakaabang na mga kababayan. Sa madaling salita, hindi siya nagsimula sa wala. Hindi siya umakyat laban sa agos. Hindi niya kinailangan magpatunay para makapasok. Binuksan na ang pinto. Inilatag na ang red carpet at iniabot na ang mikropono. Iyan ang privileged dynasty, hindi ebidensya ng husay mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo kung ang pagbabasihan po natin, yung mga nagawa ni Basti Duterte, ano na ba nagawa niya na napapakinabangan ng napakaraming mamamayang Pilipino po natin? Ano na ba may pagmamalaki niya na masasabi niyang legasiya niya para iboto siya sa pagka-presidente o kahit na anong posisyon na gusto niyang takbuhan sa nasyonal? Kasi kung tatakbo siya sa pagkasenador mga kababayan, anong magagawa niya? Kaya niya bang gumawa ng batas? Diba? Ganun lamang po yung mga tanong natin sa kanya. Kasi kung hindi ka naman talaga Duterte, hindi ka naman kilala ng tao. Diba mga kababayan, yun po yung totoo dyan. Kung hindi siya naging Duterte, hindi siya kilala ng tao. Kaya lang naman nanalo yung ate niya na si Sara Duterte kasi nga, naging anak siya ng dating presidente na si Digong. Diba pa? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, ito pa daw. Yan. At sa mahigit 2 taon ng pamumuno, ano ang malinaw at napatunayan daw po, mga kababayan, ni Basti Duterte? Ito pa daw medyo napalayo pala tayo. Sa madaling salita, hindi siya nagsimula sa wala, hindi siya umakyat laban sa agos, hindi siya kinailangan magpatunay para makapasok, binuksan na ang pinto, inilatag ang red carpet, at inabot na ang mikropono. Iyan yung privilege ng dynasty, hindi ebidensya ng husay.
sa political science, malinaw ito. Ang may pinakamalaking pagkakataon mag-reform ay hindi ang outsider lang. Kung ang insider na handang banggain ang sariling sistema, iyon ang tunay na test ng leadership. Kaso ang problema, paano babanggain ni Basti Duterte yung sistema kung sila nga mga kababayan, di umano na i-issue din sa matinding korupsyon at iba't iba pa na mga maruruming gawain, allegedly. So ngayon, sabi pa dito, at sa mahigit 2 taon ng pamumuno, ano ang malinaw at mapapatunayan daw po ni Basti Duterte? May continuity ng programs, may delegitation ng permits, may tourism figures, may routine governance. Lahat iyon ay indicators ng administrative maintenance, hindi structural reform mga kababayan. Sabi pa dito, sa public administration, malinaw ang distinction. Governance, outputs tulad ng permits at services ay baseline expectation. Governance outcomes ang mahalaga. Nababawasan ba ang corruption risk? Bumibilis ba ang accountability mechanism? May binago bang power relation? May institutionalized bang safeguards laban sa abuse mga kababayan? Kasi ang maliwanag dito, pag naging presidente etong si Basti Duterte, babagsak lang ang Pilipinas. Kung yung ating nga niya, kahit vice-presidente ngayon, hindi po talaga ari mga kababayan. Eto pa kayang si Basti Duterte, ano ang alam nito? Na hindi nga makapagbigay ng komento mga kababayan tuwing nahihirapan yung ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea, na hindi nga niya magawang kundinahin ang ginagawang pambubuli ng China. Ano ipagmamalaki niya? Di ba mga kababayan? Anong aasahan sa kanya ng mamamayang Pilipino? Di po ba? Anyway, sabi pa dito, walang nationality recognized reform na may uugnay sa pangalan niya. Walang flagship program na naging model para po sa ibang LGU. Walang corruption network na binuwag. Walang interest na binangga kahit sa sariling bakuran mga kababayan. At dito lalong kumakapal ang mukha ng linyang binitawan niya. Dahil kung may political capital ka na, kung anak ka ng pinakamakapangyarihang apelyido sa bansa, kung hawak mo na ang lungsod, at wala ka pa rin ipinapakitang tapang na banggain ang mga bulok na bahagi ng sistema na kinabibilangan mo, hindi iyan kakulangan sa pagkakataon, kakulangan yan sa will mga kababayan. So ibig sabihin wala siyang political will. So sabi pa dito, hindi masamang mag-maintain, pero huwag itong ipagmalaking pagbabago ng bulok na sistema mga kababayan. Ang bansa ay hindi nasira dahil kulang sa sigaw. Nasira ito dahil sa patronage politics weak, institution, elite capture, at political dynasties that recycle power without accountability. Iyan ang consensus ng decades of political economic studies sa Pilipinas mga kababayan. At sa puntong iyon, hindi siya alternative. Siya ay produkto ng mismong sistemang sinasabing sira mga kababayan, dahil nga produktibo ng political dynasty si Basti Duterte na hanggang ngayon ay wala pang nagagawa sa kanyang sariling lungsod. Mga kababayan, walang interesting na isyong binangga. Hindi man lang mga kababayan makapagbigay ng komento sa isyo ng maanumalyang flood control, hindi man lang mabangga yung sinasabing connected kay Bongo na si LTG mga kababayan. Di po ba? Kaya kung titingnan po natin yung sinasabi niya mga kababayan, na lilinisin niya kung ano yung sinira ni PBBM, isang malaking kabaliwan yan. Dahil wala naman talaga siyang lilinisin pagdating ng 2028 dahil wala namang sinira ang presidente. Anyway, sabi pa dito, basahin pa natin hindi siya umaangat dahil sa years of reform work. Hindi dahil sa technocratic competence proven under crisis condition. Hindi dahil sa malinaw costed evidence basis national policy vision. Umangat siya dahil sa apelyido at sa isang demokrasyang iyan ay structural advantage, hindi moral qualification mga kababayan. So sa madalit salita,
ito pong si Basti Duterte, kaya lang naman kasi siya napapag-usapan dahil nga mga kababayan, siya ay Duterte at anak ni Digong na nakakulong ngayon sa Dahig. Ano po, sasabi pa dito, basahin pa natin. Mas lalong ironic ang linyang sinira ni Marcos. Kung babalikan ng basic question ng reform theory, kung tunay kang may laban sa sirang sistema, saan ang proof of concept? Saan ang pilot reform? Saan ang institutional change na pwedeng i-scale sa nationally, mga kababayan? Sabi pa dito, kung may hawak ka na lungsod at wala kang ipinakitang halimbawa ng pagbangga sa kapangyarihan, bakit aasahan ng bayan na babanggain mo ito sa mas malaking antas, mga kababayan? Sabi pa dito, hindi sapat ang kamao sa ere, hindi sapat ang galit sa mikropono, hindi sapat ang tapang kung walang planong metrics at verifiable result, mga kababayan. Sabi pa dito, ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng susunod na maingay. Ang hinahanap ng masa ay leadership na may policy, depth, administrative capacity at moral courage to confront power even when it is familiar, mga kababayan. Sa ngayon, ang naririnig ay trailer, maingay, matapang, emotional. Pero sa pagsusuri ng datos, record, institutional, impact, ang pelikula ay wala pa. Mga kababayan, kung hindi mo pa kayang baguhin ang sistemang hawak mo na, paano mo babaguhin ang buong bansa, mga kababayan? So, ibig sabihin, in short, kaya lang naman kilala ngayon si Basti Duterte kasi anak siya ni dating Pangulong Duterte na nakakulong na ngayon sa Dahig. Pero ang katotohanan po, wala po siyang nagagawa na tatatak sa isipan ng mamamayang Pilipino at masasabi na napagtagumpayan po niya. Alam niyo, mga kababayan, kung ano yung naaalala ko, pagka pinag-uusapan si Basti Duterte, ito magaling yung alam ninyo. Ang naaalala ko kapag pinag-uusapan si Basti Duterte ay kung paano siya ipinahiya ni General Torre at kung paano siya naging duwag kay General Torre. Yun yung naaalala ko dyan. Ano po, hindi sumipot, nabahag ang buntot, dahil po sa hamon na siya ang nagsimula pero siya rin yung tumakbo at umurong, mga kababayan. Yan po yung naaalala ko kapag pinag-uusapan si Basti Duterte. Kaya ano yung babaguhin niya? Na sinira ni PBBM, maliwanag na walang sinira ang ating mahal na presidente, bagkos inaayos pa nga yung sinira ng kanyang tatay. Ano po, mga kababayan? Anyway, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa sinasabi ni Basti Duterte na babaguhin natin ang sinira ni Marcos. Ano ba ang pagdating daw po ng 2028? Ang tanong natin sa kanya, ano ba ang nagawa niya, mga kababayan? Di po ba? Baka pagka naging presidente ka, hindi mo kayang humarap sa mga ASEAN Summit. Baka mapahiya ka lang doon. Wala kang kawalan.